Nissan Frontier Titanium. Boss, good morning. Saan tayo galing? Oh, Nubalichis ako. Nubalichis. Ano problema ng ano natin? Ng Nissan Frontier mo? Parang binago na nila kasi yan yung original niya na compressor. Pinalitan na yung compressor. Pinalitan lahat, pati Evaporator. Evaporator, Condenser. Filter. Alam, yung tingin ko parang hilaw eh. Ganun. Nakatutok yung thermometer ko yan hanggang 27 lang na gano'n Sige po, check natin. Pakibukas po. Ayan. Nilagyan po ng auxiliary pan. Ang problema, wala man lang pong goma. Pag halimbawa maglalagay po tayo ng ganito, ayan. Wag po natin wag natin kalilimutan na maglagay ng goma diyan. Pinaka-separator kasi once nakatagalan yan, siyempre aalog yan mabubutas yung condenser niyan. Medyo nais ko nga itong wiring nila dahil kung saan nagsusuot na gano'n Sige, lagyan natin para testingin natin ang lamig at saka karga. Bago na. Hindi naman brand new compressor. Ayan. Nako. Sir, ang may problema sa'yo, puso na. Dapat di na nagpalit ng pulley. Dapat assembly na 70 na po yung karga Dito pa lang, may dala kayong compressor. May dala ako yung isa-isa. Yung pinagpalitan. Bago yung pinalitan nila, kaya lang naputol daw ata doon sa clutch. Sige, check natin yan. Wala, hindi ko rin kaya itong mapalamig. Kasi gawa ng yan, 70 na ang karga Tapos 140 lang dito sa high side. Dapat pag ganito, halimbawa mga 35 lang, magli-level siya dito ng mga 200 o 190. Ayan, sige po, check natin yung ano mo, yung dala mo. Compressor. Kaso na. Walang laban. Sige. Hindi naman to gaya ng ibang nandinso pag pinihit mo dyan Kasi may takip yan Sige nga. Kapan ito? Hindi, dito. Sige. Wala. Pero testingin natin. Bago to Tingnan mo. Bago. Naputol nga lang dyan. Ito yung katuwiran na putol. Kahit wala to, wala nang problema yan. Ito, nagkakaroon lang ng pag halimbawa sobrang init nito, magbibitaw to kaya mamamatay ang compressor. Iyan ang trabaho niyan. Napiti. Sukatan natin. Dalawang compressor, parehas bago. Yung isa po, yan. Niligpis natin to. Ito po yung dala ni sir na nandun sa karton. Ngayon, ayan niligpis natin. Hindi nga mapihit Ayan. Hindi mapihit.
Ibig sabihin, lakas ng pressure niya. Tapos yung nakakabit, tinisting natin, ang bomba na lang noon 70. Kaya yun yung, ito, ibabalik natin to doon. Kasi kabago-bago, pinalitan, bumili na naman ng bago. Kaya yun, tinisting naman natin, 70 na lang yung bomba. Tapos dito, sa high side yun, 70 lang din. Kaya ito ang ikakabit natin. Tanggalin natin yung dating nakakabit. Kakabit na yan o, talaga namang parang walang laban. Yung isang problema lang putol lang yung pinaka-overload. Kunin natin to, yun natin ilalagay doon. Laking bagay po niyan kasi pag sobrang init na ng compressor, yan yung nag-o-open. Kaya hindi natutuloy yan yung pagkasira ng compressor. Kasi may bulita sa loob. Ito yung Itong dala. ito yung dala. Yun yung isa yung nakakabit. Yan, itim to eh. Ayun. Oo nga. Itim yung clutch. Tapos ito, yung bolt. Yan po yung unang nakakabit. Pinalitan ng bago. Yan, sira uli. Kaya ito, testingin namin. Yung unang pinalit. Putol po yung sensor. Kaya balik natin yung isa. Ayan, nako. O, kita mo sir. Kung hindi ko nakita yan, talagang sisibakin yung condenser. Parang nakasampay lang. Oo. Nakasabit lang pala. Oh, ito po yan. Kailangan matalim mo to eh. Oh, sigurado tutudasin tong ano na yan, condenser. Mabuti na lang, medyo apat ang mata natin. Kung dalawa lang, mukhang di ko nakita. Sige. Ayan, medyo bakante po yan. Yan, nilagyan natin ng goma. Para yung hangin dito talaga dadaan. Isang diskarte pa yan. Isa pang nakakapagpalamig ng aircon yan. Kasi yung hangin dyan magririgta sa taas. Pag barado yan, yan dito yan sisip-sip. Iwas pa hulog ng plastic. Dahon Yan, yan. oo. Karamihan nga sa Montero, yan, puno-puno yan, Fortuner, puno yan ng dumi. Dahil dyan, pero pag may ganito, yan, hindi na papasok yung plastic dyan at saka mga dahon ng ipil-ipil or akasya. Ito po, nilagyan ng auxiliary fan. Bali, tatanggalin po natin ulit ito para lagyan po natin ng insulation. Kasi katagalan po niyan, madidikit dito sa condenser. O yan, magkakaroon po yan ng butas. Kaya baba natin to para bago mauli ang lahat, agapan na natin. Sigurado yan, magkakabutas yung condenser na yan. Yan, baba natin para lagyan natin ng guma. Ayan, lalagyan po natin ng labi ng guma, yung labi para proteksyon sa condenser. Kahit po sumayaw yan dyan o aalog-alog, protektado yung condenser. Dapat automatic po yan. Tayo magkakabit na walang insulation.
Kasi marami na tayong na-encounter na ganito. Nagpalit ng condenser dahil naputas. Ayan, okay na yan, oh, di ba? May protection na yung condenser niya. Sige, balik na natin yan. Tapos lagyan na lang sa baba. Nakasabit lang pala yan. Binalik po natin. Tapos, kasi dito lang po nakasabit, oh. Sa taas. Ayan. Eh, walang tornilyo pala sa baba. Kaya aalog-alog. Yan, lalagyan natin ng bracket. Yun. Oh. Yan, napainom na rin po natin ng langis. Hindi lang natin nakunan. Pero lagi pong ganon. Basta magkarga tayo ng preyon, lagi may compressor oil. Nandyan po ang buhay ng compressor. Sa langis. Yan, start. Po pala yung nakakabit. Kasi nakadalawang compressor na si Bossing. Yung dala niya na nasa karton, iyo po yung kinabit natin dito. Yan. Kasi pagdating mo kanina ang ano nito, 70 na, di ba? Tignan nyo po, ngayon. 140 yan, di ba? 140. Tapos 70. Ngayon, Yan, malamig na yan. Kahit hindi pa kompleto yung karga nito. Protection na po yan. Yung auxiliary pang. Hindi naman po basta-basta maglalagay ka lang ng auxiliary pang. Kailan, lalagyan din po natin ang protection niya para iwas sa pagkasira ng protection. Kaya maya, mag-iipon na ng lamig yan. Ito na po yung reading natin, 45. Ayan. 1.8. Yan, check natin ngayon ang lamig kung ilan. Yan, ang init po sa labas. Yan. Yan ang init po sa labas, 44. Yan. Tingnan mo, Yan, check natin. Yan, lamig dito. Nakadalawang compressor na puro bago. Ayan. Yan na po yung lamig niya. Bossing, pagpasensyahan mo na yan. Kanina po talaga walang kalamig-lamig. Yan, okay. Size lang. Parang boss, ramdam mo na yung ano Uwi niyo po. Diba? Okay, kahit pa paano, na-repair pa natin yung unang pinalitan. Kaya nga. Sige, tanggalin mo na. Nakadalawang compressor.